Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Kumakalat po ngayon yun pong post ng isang OFW na si Sir Jefferson Salazar Bunuan tungkol po ito sa ginagawang online voting ng mga kababayan nating OFW. Ayan, ito po yung ipinost niya mga idol. Ilalagay po natin sa screen para mabasa din po ninyo mga idol. Today, I exercise my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore. Ayan, siya po ay OFW sa Singapore. And it is the first time that I vote online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting, and it is states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scan the QR code, it doesn't shows names of the candidates. Nung in-scan daw po niya mga idol ay hindi po niya nakita yung mga pangalan ng mga kandidato na kanya hong binoto mga idol. That I voted. Instead, it shows some names which is didn't vote. Yung mga nakita niya pang pangalan mga idol na lumabas ay yung mga pangalan po na hindi niya po binoto. So, paano nangyari yun mga idol? Na magic ba yung itong ginagawang online voting ng mga OFW? So, the question now in the COMELEC, how can you show as OFWs that our votes were cast correctly? Unlike the past elections, we can see receipt after the ballots were inserted in PICOS machines. Hindi daw katulad ng dati mga idol na kapag in-insert ay makikita nila sa resibo yung mga pangalan ng mga kandidato na kanilang binoto. We OFWs have the right to know and we are not blind of what's going on in our beloved country, Philippines. So yan po ang post nitong si Jefferson Salazar na kumakalat ngayon sa social media, especially sa Facebook mga idol. Ipinost po niya ito one day ago kahapon, bang pitsa kahapon. At 13 ng Abril mga idol, kung kailan nagsimula yung botohan para sa mga OFW. Online voting po mga idol. Ayan. Iba daw po yung mga lumabas na pangalan. Hindi po yung mga pangalan na kanyang binoto. So, may sagot po. May sagot po yung COMELEC mga idol. Ayan. Pakinggan po natin yung sagot ng COMELEC mga idol. Patungkol nga po dito sa post nitong si Sir Jefferson mga idol. Ito po, pakinggan po ninyo. Post sa Facebook patungkol sa pagboto gamit ang online voting and counting system. Nakarating sa kaalaman ng Commission on Election or COMELEC na may isang post kaninang umaga ng 14 ng April 2025 na kumakalat sa Facebook patungkol sa di umano'y pagboto ng isang registered overseas voter mula sa Singapore. Ayon sa naturang post ng isang Jefferson Salazar Bunuan na na-share din ng iba pang accounts gaya ng kay Kipaisyo ba ito? May lumabas umanong ibang mga pangalan ng mga kandidato sa pagkasenador na iba bukod sa kanyang ibinoto mga idol.
Nakalagay din sa post na ito ang ilang larawan gaya ng mismong official digital ballot niya na may boto bago ito makas at screenshots ng serye ng scripts. Bilang tugon, nais naming ipabatid sa nasa pagboto gamit ang OBCs, nakatitiyak ang bawat botante sa integridad ng sistema, ang wastong pagkakabasa ng bawat balota, at ang tamang pagbilang ng mga boto na nakapaloob dito. Kasama na ang kaakibat na voting data sa pamamagitan ng sumusunod na pamamaraan o hakbang. Pagkatapos bumoto ng registered overseas voter, agad na encrypted ng OBCs ang kanyang boto na ginamit na electronic device. Ginagawa nitong ligtas ang boto sa interception, tampering, unauthorized access. Pangalawa, pagkatapos bumoto, may pagkakataon ang botante na i-review ang balota gamit ang ballot ID sa pamamagitan ng plaintext hash na industry standard secure storage at verification. Taglay ng hash ang ballot style at image kasama ang pangalan ng lahat ng kandidato para sa senador at party list kung saan nakapaloob din ang encrypted votes ng botante. Ayan, second page. Sa makatwid, ang makikita ng botante, ito. Ang makikita ng botante ay ang encrypted script lamang na taglay ang lahat ng pangalan ng mga kandidato at hindi ang mga kandidatong ibinoto lamang niya. Ito ay pamamaraan upang walang sino man ang makakita at makaalam ng mga ibinoto ng isang botante. At hindi ito makuhanan ng larawan na maaaring magamit sa vote buying o vote stealing. Ito ay gaya ng sa pagboto sa ACM, kung saan hindi maaaring kuhanan ng larawan o iuwi ang voter's receipt na maaaring magamit sa naturang ipinagbabawal na gawain labag sa batas. Ang naturang ballot ID at ballot locator na may encrypted script at ay hindi na mababago at permanenteng record na ng balota. At ito ay matibay na patunay na nakaboto ang botante at nabilang ng tama ang kanyang boto. Bilang panghuli, ang sinasabing permanenteng encrypted script ay gagamitin pagkatapos ng halalan at bilangan ng mga boto sa tatlong pamamaraan ng transparency at audit. Una, sa pag-imprinta ng bawat balota sa mga Philippine Post, Embahada at Konsulada kung kinakailangan. Pangalawa, sa paggamit ng election verifier system na siyang magtitiyak ng bawat balotang tinanggap tungo sa eleksyon returns ay magsasabi kung totoo at tumpak ang resulta o hindi. At pangatlo, sa random manual audit RMA na itinatakda ng batas kung saan random na pipili ng mga posts upang mano-manong bilangin ang bawat boto ng mga balota na siyang iimprintang muli at iuugnay sa naimprinta at nai-transmit na sa election returns na sa lahat ng pagkakataon ay tumutupad sa tinakdang RA number 10590 Section 28. Ito po. Basahin na lang po mga idol. Medyo maliliit. Ay, ito po yung pangatlong page. Secure modes of systems in ensuring the secrecy and sanctity of the entire process
whether paper-based, electronic-based, or internet-based technology, or such other latest technology available for on-site and remote registration and elections. Sa makatwid, walang dapat ipag-alala o ikabahala ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga overseas voters, sa mga kumakalat na unverified reports sa social media. Mananatiling handa ang inyong Commission on Election na agarang linawin at sagutin ang mga katanungan o pagdududa patungkol sa anumang proseso ng eleksyon bilang isa sa mga hakbang upang panatilihin ang inyong tiwala sa natutuparin ng inyong COMELEC na gawin ang mandato nito sa napangalagaan ang inyong boto. So yan po yung naging sagot nitong Commission on Election patungkol po dito sa kumakalat na post nitong isang OFW na si Sir Jefferson Salazar. Ayan, malinaw po sa inyo mga idol. At kayo ba ay kumbinsido dito sa naging sagot po ng COMELEC? So, abangan po natin mga idol sa mga susunod kung mayroon pang mga magre-reklamo about po dito nga sa sinasagawang online voting ng overseas Filipino worker o mga OFW. Kasi nga katulad po nitong post ni Sir Jefferson ay yung sinasabi niya po na when I scanned, nung in-scan niya, it doesn't show, hindi niya nakita mga idol yung mga pangalan ng kanyang mga binotong kandidato. Bagkus ay yung nakita po niya ay yung mga pangalan ng mga kandidato na hindi niya binoto. So parang mayroon pong magic mga idol na nangyayari po. Anong klaseng magic kaya yun mga idol? So abangan po natin sa mga susunod mga idol kung ano po yung mga kaganapan about po dito sa OFW online voting. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. At hanggang dito na lang po muna. Ingat po tayong lahat.